So what's up mga idol? Good morning sa inyong lahat. And then i-update ko na kayo sa Sniper 155 natin. Ang ginawa natin kay Sniper is pinalitan natin na back pressure na Sol Philly. And then so yun nga, nagpalit tayo ng Sol Philly pipe na back pressure. And then nag-cut tayo ng airbox. Kinat natin para ma-open yung mismo nasa ilalim ng Sniper natin. And then yun nga, i-test ride natin papuntang Nueva Ecija, Pampanga, Nueva Ecija, Manila, Pampanga, and Nueva Ecija mga idol. Tapos titingnan natin kung ano mangyayari, kung goods ba ang ginawa natin na pinalitan natin ng injector na 140cc na 10 holes. Ang brand niya is RS8. So yun, tapos pinalitan din natin siya ng side mirror adjustable, yung ARM. Ipapakita ko sa inyo. Ito. So yun na si Snipey. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ARM na adjustable yung mga idol, pero nakapix na yan para at least hindi siya nagagalaw. And then dito sa ilalim, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-cut airbox tayo. So ito yun mga idol, tapos naka-acrylic tong ilalim. And then naglagay tayo ng engine breath na filter para at least iwas pa rin tayo sa dumi pagpasok. So yun yung nangyari, kinat natin to para malinis, tignan yung edges. And then syempre may access na tayo dito sa may shock natin, sa monoshock, para at least kung gagalawin yung shock is hindi nababaklasin tong mismong fairings, di ba? So kitang kita na yan, hindi ka na maghuhubad ng fairings para doon. And then ang kagandahan dito mga idol, naka-injector tayo na 140cc. Kaso hindi natin makikita dito eh. Basta 140cc na RS8 yung kinabit natin dito. Compatible yung pang NMAX 155 na B2. Wala ka nang ika-cut off-an. Basta plug and play na yun mga idol. So yun na yung locks ni Bebe Sniper. Kitang kita na yung kabila, diba? Napakalinis. And then ito yung mismong Sol Philly pipe natin na back pressure. Napakapogi. Tingnan nyo yung difference ng naka-UMA back pressure and Sol Philly back pressure. Itong sa tropa natin naka-UMA back pressure. Tayo din ang bumili niyan kay Master, kay JC Kabab. Shoutout sa iyo JC Kabab. Ayan, naka-UMA back pressure yan. Ang difference lang yan is makubog to, maganda yung tunog nito kaysa dun sa Sol Philly natin. Mas maganda ang tunog nito, pero yun lang naman, pero same pa rin. So what's up mga idol, for today's video nandito tayo ngayon sa Manila. So ito na, tinetesting na natin ngayon si Snipey. Today's video, testingin na natin, tas naka-UMA air filter tayo mga idol And then syempre yun nga, pinakita ko nga sa inyo to video clip na to, na nagtabas tayo ng airbox. So nakiusa tayo, tapos naglagay tayo ng acrylic sa ilalim, tapos naglagay din tayo ng engine breath. Tsaka nagkatunog-tunog na yung tambutso natin, hindi na siya tahimik masyado. Karoon na siya ng dating para sa akin. Hindi ko naman kailangan yung masyadong maingay. Alam niyo yung saktuang tunog lang, hindi yung sobrang tahimik. Sniper kasi sobrang tahimik ng stock na pipe niya, mga Sniper 155. Napakatahimik ng tambutso. Pagka nasa long ride ka, di mo maramdaman hindi mo marinig masyado. Tsaka yung parang ang naging kanya dito, gumaan tumakbo, tapos gumaan humatak, dahil yung mismong bags natin is naka SP500 tayo, gumaan. Tambutso natin, medyo lumuwag yung tambutso kasi medyo malaki na yung tip. Naka Sol Philly pala tayo, sorry. Sol Philly back pressure pala tayo. And then yung pinakasikreto ko kasi ditong nilagay is naka 140cc na injector. Palit tayo ng 140cc na injector para at least medyo hindi siya mag-lean. Pero sabi kasi ng mga dapat daw hindi muna daw ako nag-injector.
Eh no choice eh. Kailangan natin mag-injector dahil wala pa tayong pambili ng ECU. Nag-iipon pa tayo pambili ng ECU, kaya ganun lang muna yung ginawa natin kay Snipey. Para sa tingin ko naman, hindi naman siya hirap. Nandito na pala tayo sa Malabon. Papasok tayo ng Maysilo, Malabon. Tsaka napakasarap gamitin ngayon ni Snipey dahil parang talagang gumaan siya, mga idol. Ang ruta natin ngayon, pupunta muna tayo ng Dao, Mabalacat. At susunduin ko muna yung kapatid kong sumunod sa akin, pangalawang panganay. Dahil uuwi din daw siya, kaya isabay ko na lang din. Daan muna tayo ng Dao, Mabalacat. Diba layo ng ruta natin? Talagang smoothing tong si Snipey. Makikita ko talaga yung performance niya. Tsaka mga idol, napag-iisip-isip ko kasi dahil nasa 946 subscriber na tayo. Panahon na ata para magpalit na rin ako ng pangalan, dahil hindi natin masasabi na palagi natin gagamitin si Snipey. May bala kasi tayo mag-switch na motor, pero hindi natin ibebenta si Snipey dahil ito yung pinaka trophy natin sa pagtatrabaho natin. Syempre, dami na namin pinagsamahan. Napakalalayo na. Baka mag-switch tayo sa Honda Click, tapos di naman siguro nababagay yung ikakabit nating pangalan ni Sniper Motovlog pa rin, di ba? Baka magpalit tayo ng pangalan na ito, pinaka-unique. Wala pa ako nakikitang pangalan na ganito, Motojoke. So sa tingin ko, yun na lang magiging serial name natin dito sa social platform natin, Motojoke. Siguro tatanggalin ko na yung Sniper Motovlog, dahil pag sinesearch yung Sniper Motovlog is madaming lumalabas, katulad ni Brother Orly na si Sniper Motovlog. Shoutout sa'yo, Brother Orly. Ang dami na kasi naming Sniper Motovlog. Tsaka hindi naman ko kinoconsider na lagi tayong naka-sniper. Syempre may chance naman tayo mag-automatic kaya ipe-personalize ko na lang yung mismong name ng ating platform na Motojoke, para at least unique, di ba mga idol? Tayo lang merong ganun, Motojoke. Kasi palayo ko is joke, tas motor, Motojoke, di ba? Ang angas. Nakarang araw ko lang yan naisip. Kasi isipin nyo mga idol, kung ikaw isang motovlogger, tapos ang pangalan mo is Sniper Motovlog, tapos motor mo is Sniper, syempre dun mo kinuha yung pangalan mo, Sniper Motovlog ngani. Tapos yun nga, papalit tayo ng pangalan para at least naman, kasi parang hindi ako wala akong choice na gamitin ibang motor kasi Sniper Motovlog ngani. Para bang ganito, chef ka tapos gusto mo magmekaniko, di ba? So, di ba? Magkaiba. Ang galing! Ang galing! Masyado na ako madaldal. So sa mga subscriber ko dyan at mga followers na nag-comment sa akin nun sa Marto, Manila, salamat po sa inyo. At big shoutout doon sa naka Honda Click na nakasabay namin sa Roro. Big shoutout sa'yo, idol. Sa sobrang tagal na nating hindi nakapag-vlog dahil din sa nangyaring kasuhan na yun, dahil nga nanahimik tayo sa mga ginagawa natin, dahil din sa nagkakaso tayo, matagal-tagal na tayo hindi nakakapag-vlog. Nakakapanibago. Storytelling lang muna tayo. Andito na tayo sa Maysilo, Malabon mga idol. Yun nga, nakakapanibago.
Kailangan ko ulit mag-adjust. And then, pagkatapos ng problema na, nagka-problema naman tayong lahat sa gasolina. Ang hirap ng buhay, mga idol. Nasa 100 plus pesos na per liter yung gasolina. Diba? Napakalaki. Ang ganda naman itong Aerox na to. Nakapasok yung manifold. So yun nga mga idol, update ko na lang kayo sa bandang Bulacan. Ako'y magpo-focus muna sa pagdadrive at sasabihin ko sa inyo review ko, di ba? Kaya nga pala, meron pa pala isa. Ito, nagpalit din tayo ng ARM na nilalagay dito sa side mirror para mag-adjustable, foldable ba. Pero nakapix na yan ha, hindi na yung gumagalaw. 2,000 years later. So what's up mga idol, update. Nandito na tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. Naalala ko tuloy, nagpunta kami dito sa may Regional Trial Court ba yun, RTC. Dito kami pumunta nun eh, para sagutin namin yung counter affidavit namin. Ang kapal-kapal ng dala-dala kong mga papel nun mga idol. Siguro nasa 200 pages yun, kasi 6 na peraso ang kada isang counter affidavit ko. Sobrang kapal, kaya umabot ng 200 plus papers ng bond paper yung counter affidavit ko, kasi kasama dun yung ako. Yun nga, nagdire-diretsong ganun. Sabi niya kakasuhan niya daw ako, may space daw para sa truck, may space daw para sa akin sa kaso. Ano yun daw? Parang ang nangyari, sa isang bato, 2 ibon ang tatamaan. Di ba? Sipin mo yun. Napakaangas ng pulis, napakalupit. Ay, dito ko siya in-apply, dito ko kinuha yung counter affidavit ko. Nagsasakyan kami nung time na yun. Pag naiisip ko yun, naiinis ako, pero pagpapasa Diyos ko na lang siguro yun. Pasalamat sila, nabuhay pa yung kapatid niya. Pero sa totoo lang, kung iniwanan ko yun doon sa Plaridel Bypass, sigurado wala nang buhay yun. Parang bupis dating na. Kasi mga dumadating na mga nakatrack na eh, mga 10-wheeler. Sipin mo nga yun. Imbis na pasasalamat yung ibigay nila sa akin, konsumisyon, sakit sa ulo. Ngayon, alam ko na yung batas sa daan, pati sa mga ganyang hit and run. Susunod, pag nakakita ako ng hit and run, di ko natutulungan. Di bali na lang ako, manahimik na lang ako sa gilid. Hindi pala pwede, dapat na umiiral yung pagiging mabuting tao. Kasi may mga tao na hindi kailangan ng tulong eh. Hahayaan na lang. Hayaan na lang na kung anong mangyari sa kanila. Kasi may mga tao na di naman ako judgmental, pero yun nga, darating at darating naman sa kanila yung karma. Bahala na yung Diyos sa kanila. Pinaubaya ako na. So mga idol, ibahin na natin yung topic. Nainis ako. Medyo malayo-layo tong biyahe natin. Ayun, umabot ng 47 km per liter yung motor natin, Mamaya pag nag-blink, pagas tayo. Almost 2 bar lang yan. Umalis tayo ng Manila, nakarating tayo dito sa Malolos. Sobrang tipid.
Sobrang sarap gamitin ni Snipe. I see the colors, they swirl around you. I see So what's up mga idol? Sinubukan ko kanina itakbo ng 100 kilometers. Saglit niya lang makuha mga idol. Tsaka yung almost 2 hours natin, umabot tayo dito sa Apalit. Ito, papasok na tayo ng San Fernando. Welcome to San Fernando, Pampanga. Kaya nyo pumatak ng 100 kph na saglit lang. Sinasaglit niya lang. Gumanda na rin yung daan dito sa Apalit ha, napaka-solid na. Mamaya papakita ko sa inyo ng buo talaga. Yung mismong kwan. Ay, dahil may tumutulong tubig ah. Tubig ba yan? Gasolina. Export ba yan? Ay hindi. Kawasaki, Yamaha RS100. Angas ah. Tingnan naman kung gaano katibay yung cellphone holder natin. Hanggang ngayon buhay na buhay pa rin yung junction mount natin, no? Hindi nalalaglag yung cellphone natin. Alam nyo bang ito yung ginamit natin nung umuwi tayo ng Samar? Talagang hindi nalaglag. Ganda rin ang daan dito sa Pampanga, no? Sana ganito lahat ng daan. Lalo na dyan sa may parting Bulacan. Napaka-solid siguro ganito yung daan. A few moments later. So nandito na tayo ngayon sa Angeles mga idol. Ganda ng performance na binibigay ni Snipe sa akin. Pwede na ulit to pang Samar. Pero alam nyo mga idol, ang pinaka better na gawin talaga mag programmable ECU. Kaya yun yung pinag-iipunan ko ngayon, yung programmable ECU, kasi kailangan ko talaga yun para sa motor ko. Pakihirap ng stock ECU kasi hindi mo alam kung lean o rich yung gasolina. Hindi ko pa nga nare-reading yung spark plug, pero pag nadala ko kay Boss Rolly, titingnan natin. Kasi sabi niya i-reading niya daw eh. Siya din kasi ang nag-tip sa akin para mag-injector na lang. If na wala pa daw ako pang ECU programmable. Hindi niya rin kasi advice yung pagre-remap. Minsan na ako na-scam ng remap. Alam nyo naman yan. Na-scam tayo ng remap dun sa San Leonardo, sa Gapan.
Alam niyo na kung sino yun. Ginagawa niya pa nga akong dami account. Putex yan. Hindi ako nagpakita ng picture na nag-selfie kami. Di tatahimik na dami account daw ako. Pinost pa ako sa wall niya. Kalupit, di ba? Tapos daling ko na lang daw ulit. Sabi ko hindi na. Madami na akong pinagdaanan sa'yo. Puti nga hindi ko pinagalaw yung stock ECU ko. Bumili ako ng stock ECU ng ibang sniper. Nabili ko siya na 1.5. Tapos remap ko sa kanya. Dito nakatira yung dalawa kong kapatid eh. Dito sila naka-stay in dahil sa trabaho nila. Dito. Hello, dito na ako sa harap. Ha? Tara na. Bakit? Helmet. Ito mo, hinihintay ka ni nanay. Tawag ng tawag. One eternity later. Kakaangas ng daan dito. Magalang Arayat Road. Dami po na. So what's up mga idol? Ito, pabalik na tayo ng Manila. Sobrang solid and sobrang solid ng pagkakagawa natin dito kay Snipey. So ang mga kinabit natin dito is naka-OMA air filter tayo mga idol. And then nakatabas tayo ng airbox na nagpapapogi kay Snipey. Hindi naman siya nag-cause ng parang magkaroon siya ng delay sa takbo. And then yung pinaka magic trick na ginawa natin dito na sinabi sa atin ni Master Rolly is magpalit na injector na 140cc 10 holes. Ang kinabit natin is 140cc 10 holes na RS8. And then yun nga, stock ECU. Kasi yun nga, pang budget meal muna tayo. Hanggat nag-iipon pa tayo pambili ng throttle body and then ECU ganito muna tayo. Napaka solid naman na ibibigay naman niya yung potential na gusto ko kunin sa isang sniper. Tsaka lumakas yung hatak niya. Totoo. Tapos nagustuhan ko pa yung tunog ng back pressure natin na Solfili. Meron kasi akong tropa na naka-UMA back pressure. Mas dagundong ang tunog ng UMA back pressure. Pero ito naman is para sa akin, sakto lang. Maganda na para sa akin to. Wala naman na ako kailangan pang baguhin. Kumbaga, stay pogi na lang. So ito, nandito tayo ngayon sa Arayat, Pampanga. Sakop ng Arayat, Pampanga. Pabalik na tayo ng Manila. So ayun, naibigay ko naman na sa inyo ang quick review natin dito kay Snipey. Na napaka-solid naman talaga ng takbo. Lalo na bumaba ang mga gear ratio niya. Yung kung dati kagad nakukuha ko yung 6 gear, ngayon napaka-solid, napakaganda tumakbo. Kaya ko sa 5th gear, magbabad. Napakaganda nito. So yun nga, dito na natin tatapusin ang vlog. Salamat sa panonood at salamat sa lahat-lahat. At sa lahat ng mga nag-comment, ito sila
Shoutout sa inyo mga idol. More power and shoutout. Yee! Yung fifth gear, ang haba oh.